RPM. Medyo nangangatal yung andar ng makina. Okay, so ito yung kanyang before guys. Pakinggan niya mabuti yung RPM. Mitsubishi Adventure na gasoline engine. So pakinggan niyo yung RPM niya. Hindi siya gaanong galit. Ibig sabihin singaw siya ng kaunti. Nasa 2,000 RPM bago magalit yung makina. Dapat niyan magalit siya ng mga 750 to 800 galit na yung makina. Nilagay natin yung 500 ml. Ignition tayo guys, nilagyan ko ng star screw para mag-open yung butas. Lumapaw kanina. 4 minutes na guys, so gawin natin, wala pa tayong 5 minutes. Ang gawin natin, i-accelerate na natin. So check natin yung after ko ano mangyayari. Okay, so pakinggan niya mabuti yung after So nakita nyo yung after kanina nasa 2,000 ang galit ng makina bago maramdaman yung galit ito. So ngayon nasa 500, marinig mo na yung galit. Ayan o, kita nyo diba yung galit ng makina kanina nasa 2,000 bago maramdaman ng galit. So yung engine RPM, yung galit ng makina, yung hatak ng makina, maririnig mo sa 2,000. Nung nilagyan natin ng hot engine treatment, and then after a few minutes, hindi pa umabot ng 5 minutes, so makikita nyo yung galit niya nabalik lang sa original. Ayun o, tingnan nyo yung galit niya nasa 750 na. So nakuha na natin. So okay na siya guys, diba? Yan yung after, tingnan nyo yung after. Kapagpalang araw guys, another client na naman tayo na Mitsubishi Adventure. Lumapit sa atin si Sir, pabiyahe po ito ng Bicol. So medyo malayo ang biyahe guys. So ngayon ang gusto ni Sir is makarecover yung kanyang engine RPM, matanggal yung kanyang throttle delay tsaka yung low power. Yung kailangan pang apakan ng full throttle yung para humatak siya. Alam niyo naman yung Mitsubishi Adventure, medyo mahina yung mga hatak nito pag once na mga luma na. 2000 model po ito, gasoline engine. So samahan nyo ko guys kung paano natin ma-address yung simpleng issue ni Sir, na hindi tayo magbubukas ng makina kundi maglalagay lang tayo ng Hado engine treatment, yung lagi kong pinopromote sa ating vlog. Okay, so check natin kung ma-address ba gamit natin yung Hado engine treatment, so para makita nyo kung ano yung effective at kung paano ito gamitin. So tara, let's go. Okay, so check natin guys ang hood dun sa yung makina. Start natin engine. Ayan, so pakinggan natin mabuti yung kanta ng makina. Medyo mainit yung guys, mga RPM. Medyo nangangatal yung kanta ng makina. Okay, so gawin natin, lalagyan natin ang engine treatment guys para makita natin kung ano yung before and after. Kita nyo yung nangangatalo. Parang namamatay siya, parang hirap siya sa wait, para ma-address natin yung problema ni Sir. So same pa rin sa ginagawa ko lagi na ito lang yung nilalagay natin, hot engine treatment 500 ml tsaka 3 bote na Fuel Extreme Economy. Okay, so samahan nyo ko sa basic pointers guys kung paano natin ma-address yung unit ni Sir. So problema nito, pabiyahing malayong biyahe. Kita nyo naman, so nakita niya yung treatment. So ito try niya paano kung kaya bang may yung problema ng makina. Okay, so tara, let's go. Okay, so ito yung kanyang before guys. Pakinggan niya mabuti yung RPM. Mitsubishi Adventure na gasoline engine. So pakinggan niyo yung RPM niya. Hindi siya gaanong galit. Ibig sabihin singaw siya ng kaunti. Nasa 2,000 RPM bago magalit yung makina. Dapat niyan magalit siya ng mga 750 to 800 galit na yung makina. Pero sa unit na to, yung makina nagagalit nasa 2,000 RPM. So kailangan natin ibalik yung galit into original na mga 750 to 1,000. Kailangan
galit na yung makina. Okay? So, wala tayong magagawin. Same procedure pa rin yung hado engine treatment na lagi ko pinapromote guys. So, yun ang ilalagay natin at ay isasalin doon sa engine oil na 500 ml at yung tatlong 250 ml naman doon naman sa fuel tank natin isasalin. Okay? So, ito nakita nyo na yung before. So, after natin lagyan, check natin kung ano yung maging after. Okay? So, tara. Let's go. Ito yung lalagyan natin ngayon guys. Itong 500 ml na to na hado super concentrated na hado engine treatment. And then tatlong bote na 250 ml. So, okay. Tara. So, ilalagay na natin guys. Ilagay natin yung 500 ml. Ay, nakapol. Okay. So, natin lalagay yung ano naman sa fuel tank. Okay, so buksan natin yung so tatlong ilalagay natin dito guys. Tatlong hado fuel extreme economy. So, sa mga nagtatanong sa akin, tatlo po talaga yan. So, may mga seal po yan. So, gagawin natin, tatanggalin ko muna yung mga seal. Isang kamay lang tayo. Tapos makita nyo na may seal siya. Ayan. Para hindi siya matapon. Okay, buksan ko muna. Balik ako. Okay, so, nabuksan natin guys. Buksan natin ito tatlo. Ay, sorry. Dapat pala may pantusok to. Continuation tayo guys, nilagyan ko ng star screw para mag-open yung butas. Ito, umapaw kanina eh. Kasi pag mga gasoline type guys, ang nangyayari dyan is meron siyang pangsarado sa kanyang evaporator. Di tulad ng mga diesel, wala naman siya, hindi naman mataas yung octane, kaya hindi gano'ng siya, hindi gano'ng siyang malubog. Ang lubog naman yung mga diesel, hindi tulad ng mga gasolina na kailangan ng may takip yan. So okay na. So takpan na natin guys. Makita natin kung ano mangyayari sa makina na low power. So sa mga nagtatanong sa akin, ayun ang problema, karamihan mostly. Okay, so hindi natin ikakat ang video para makita nyo kung paano siya mag-react. So yung video hindi natin ikakat, papantalin na natin agad para hindi walang edit to, para talagang makakasabi kayo na paano ba ginawa yung So ang gagawin natin dyan guys, papaandarin lang yung makina, tapos hayaan mo lang siyang doon, hayaan mo lang siyang mag aircon para malamig. Open ang aircon. So gagawin natin mga 5 minutes idle mo lang yan. Dito kami sa maraming mga sakyanan guys. Luma na itong unit na to, kaya kailangan siyang ihado dahil low power, may nangatak, tsaka yung makina nagbabibrate talaga yung yung unang start mo, talagang pangit yung andar. So idle lang natin guys. Wait lang tayo ng mga 5 minutes. Sa mga nagtatanong sa akin, ang ginagawa ko kasi, halimbawa, maglalagay tayo. Pag bago yung oil mo, mas maganda. Kung medyo luma naman yung oil mo, mas better na magpalit na kayo ng tawag niya ng oil. Para kasi, ang hado kasi, mas maganda yung bago yung oil. At least pag long last na siya, nandun na yung oil na bago. So, matagal siya ng mga 5,000 to 10,000 kilometer. Pwede mo pa siyang gamitin. Oo, ganun siya kaganda. So, the more na ginagamit mo yung oil mo ng matagal, the more na pumapangit yung oil mo. So once na maglagay ka ng hado engine treatment, kaya niyang ilong last yun. Depende sa takbo mo. Okay, so may konti, mga 5 minutes pa natin i-idle. Naka-idle lang siya para makita niyo kung ano yung kalalabasan. Hindi tayo nag-cut ng video guys. Nasa mga 2 minutes and 48 seconds pa lang tayo. So i-less mo na lang yung mga 57 seconds kanina, nasa mga 2 minutes pa lang tayo. So idle ka na ng mga 5 minutes. Tingnan mo yung RPM niya. Unti-unti na siya nag-i-stable. Kanina malikot yan eh. Halos bumabagsak talaga yan eh. Tapos up and down, up and down. So ngayon medyo nag-stable na yung niya.
RPM. So hindi ibig sabihin may konting compression. Okay, so gagawin ko sa inyo hindi natin i-cut ang video guys para makita kung ano magiging reaction. Okay, so matagal-tagal na rin ako nakapag-upload, so ngayon pa na lang uli dahil tawag niyan, busy tayo guys sa pang-araw-araw nating hanap buhay bukod dito sa ano natin. Yan. So ginabi na tayo dahil pauwi to ng ano Mindanao yung unit. Ibang iba na yung andar. Kanina parang nangangatog siya eh. So almost 3 minutes pa lang tayo. Yan. So may pwersa na guys yung ano niya. Yung engine. Nararamdaman ko na lumilindol na yung ano. Lumilindol na yung buong unit. Pag naka-on yung aircon, nasa ano lang siya, nasa almost mga 700 or 500. Yan, 4 minutes na guys. So gawin natin, wala pa tayong 5 minutes. Ang gawin natin, i-accelerate na natin. So check natin yung after ko, ano mangyayari. Okay, so pakinggan niya mabuti yung after So nakita nyo yung after kanina nasa 2,000 ang galit ng makina bago maramdaman yung galit ito. So ngayon nasa 500, marinig mo na yung galit. Ayan o. Kita nyo, di ba? Yung galit ng makina kanina nasa 2,000 bago maramdaman ng galit. So yung engine RPM, yung galit ng makina, yung hatak ng makina, maririnig mo sa 2,000. Nung nilagyan natin ng hot engine treatment, and then after a few minutes, hindi pa umabot ng 5 minutes, so makikita nyo yung galit niya nabalik lang sa original. Ayun o. Tingnan nyo, yung galit niya nasa 750 na. So nakuha na natin. So okay na siya guys, diba? Yan yung after. Tingnan nyo yung after, diba? Galit na. So ganun na kasimple yung hot engine treatment. Wala ka na ibang gagawin. Isasalin mo lang yan sa makina mo, tapos ilalagay mo lang din sa fuel tank mo. So wala ka na magagawin, hayaan mo ng technology ang maggawa ng paraan para bumalis yung hatak. Okay, so sa magtatanong sa akin kung saan siya pwede mabili, meron akong link na i-forward kung magtatanong kayo. Automatic yung sa ating FB page na Carsling TV. So message nyo ako doon guys, papadala natin yung mga order nyo kung saan makilupalop ng Pilipinas. Okay, so at least maraming salamat sa lahat ng walang sawang sumusuporta sa aking YouTube channel, Carsling TV, at sa mga lahat ng ating mga subscribers, followers sa YouTube channel ko. So maraming salamat guys, at least nakita nyo kung paano natin ginawa ng paraan yung tawag niyan, yung makina na low power, na walang hatak, and then nag-vibrate yung engine. So at least nagawa nila paraan. So malaking tulong ito guys sa inyo, sa mga lahat ng mga makina na kailangan ng i-overhaul. Pero itong hot engine treatment, makakagawa ito at makakatulong sa inyong makina na mag long last kahit paano. Okay, so please subscribe to the YouTube channel. Bye bye and God bless. See you. Galit na siya Okay. What?